that will mean na nakaano sila dito. Arlott Rome. So, this is a very tricky scenario. Twisted Minds, pwede na lang i-last pick na lang yung gold laner nila. Get your roamer now para kay Kaloy. Pang-combo. Pwede nga nilang nakawin yung Grok. Pwede nga. Tsaka ang challenge din actually, no, para kay Super Marco, anong hero yung gagamitin niya dito para mabuhay at the same time para makatunaw at makaabot sa mga malalayong heroes dito ng Twisted Minds. At dito natin makikita kung ano yung isasagot ni Super Marco. Tinetempt talaga sila mag-Esmeralda na Twisted Minds. Ano to? Esmeralda XP to, syempre. XP. Moskov na lang ata natitira para sa Falcons. At least meron kang pseudo way of getting to the backlines. Pag yung nag-box yung Eve, meron ka nung free na sibat kung sakali. Could be the case. Tsaka ano, no? Parang yung badang pick, it kind of eliminates yung ibang exit points ng pag-atake ng Team Falcons dito. Kasi wala ka pang access sa backlines eh. So it's really gonna be difficult for you na hindi lang umanap ng tempo, mag-close out pa nila yun. I hope this is something like a Franco o kaya Cho para kay Ogwen. They go Granger instead. There we go. It's para meron ka ng guaranteed kill. Meron kang kagat tapos may Granger damage ka. Worry about the Eve later on. So Twisted Minds. Sir Wolf, continue to cook, please. Continue to cook. Bea na ba to ni Nosha? Lagi niyang ni-stream to lately eh. Bea. Nosha. Pero yung pinaka... Di sila pwede mag-Moscow kasi na-Eason Shin sila eh. Oo nga. Dahil hindi nag-Esmeralda tong Falcons, yung Lunox will not be an option here. Ruby. What's that? Oy, yun yun. Wolf, sinasabi ko sa'yo, kalaban mo lang sarili mo, Wolf. At this point, kalaban mo na lang yung sarili mo. The Beatrix is gonna be the final pick by the ultimate live streamer, Nosha. Nosha. Diba? I mean, kahit saan, alam mo, sinasabi din ng mga media natin yan na super, balagbag talaga si Nosha whenever he streams, everything happens there. Pero yun din yung kanyang paraan ng pag-practice, the Beatrix, na by the way, kakalabas na yata ngayon, di ba? So kung hindi nyo pa nakukuha yan, Wolf, tanggalin mo na muna yung tournament lobby mo. Pwede ba pang kunin yun? Kunin mo na, diba? Kuya Wolf. Para ma-post mo na. Tapos konting, not to inspire but to brag, di ba? Sana all may dayas. Ganun, di ba? Pwede naman yun. But hey, going back to the current matchups that we are looking right now, Team Falcons, very important for them ang game number 2. Meanwhile naman, para sa Twisted Minds, they kind of have a very unconventional but according to our analysts, this is a lineup that could potentially work in the long run. Gusto ko yung crowd controls na sobrang daming present dito sa side ng Falcons. And again, nandun naman yung trajectory nila at yung galaw nila na kaya nilang manalo sa early game. Pero with this kind of lineup, masabi nating mas kaya tong i-maximize kasi meron tayong dangerous grass. So mas makakapagtago si Ogwen. Actually, malaking factor yun para dito kay Ogwen. At pati na rin sa Beatrix, I guess. Kasi mas madami kang pwedeng pagtaguan for your potential shotgun combo. Kahit yung mismong bomba combo, pwede rin yun. Oo nga. At ang benefit lang talaga ng Franco dito para sa side ng Falcons is meron tayong Fredrin. So, yung setup dito ng hook para kay Ogwen, hindi naman siya maubusan. Hindi niya kailangang ilagay sa swerte o idepende sa swerte yung kanyang hooks. Pwedeng magpa-setup muna siya sa kanyang mga teammates. Yeah, I mean, honestly, at this point, kaya lagi natin binibring up yung Franco as a walking winning condition. This is a hero that could either make or break the game. Depende sa kung sino yung mahuhook niya and how the execution is gonna be utilized para sa kupunan ng Team Falcons. And yan, kitang-kita nyo na ang gamit ni Nosha. First week, 30% off. You love to see it. Available na yan sa inyong mga shop, the Sky Force Maverick. Of course, Nosha would want to give justice to this specific skin, but for Team Falcons, this is a scenario na gusto nilang basagin. They want to be able to bring this into a game number 3. And the situation is, for them, the first picks or the first items are already available. Grabe, Sir Wolf, level 3 na agad si Ogwen. Literal na pagdating ng turtle, for sure, may ulti na yan. And then, nakakuha pa siya ng mga reveal dito. Nakahabol na siya kay Kaloy dito just by revealing some of the members of Falcons. Then, what they can do is bibigay nila yung... They cannot give this Franco the solo lane. It's may gitna. Wala siyang makukuha dyan. Ayun na, tinawag na nila si Few.
para lang solid, para makasigurado sila na at least may pupuntahan yung, XP na yun. But now, yung turtle nakakalahati na. Who's gonna be able to get this? Final slash, hindi kumonekta. Tapos meron pang real world manipulation na gamit si Sean. At nakuha pa ni Kaloy yung turtle. So that is a win para sa Twisted Minds. Oh my God, what a costly whiff coming out from Flaptizi with that flicker play. Nice save mula kay Ogwen para hindi manakawan si Kaltizi. That is such a bad initiation mula sa Falcons. Alam mo, konting awang sana eh. Konting advance pa sana eh. But I think that was a little too early para sa kanila to be able to execute. Kasi again, not a lot of their teammates or their heroes are currently available. Pero ito na yata yung simula. That is gonna be a kill towards Noja. Something that Team Falcons could build on. Ang bilis ng burst nila dito. Napakaganda ng surprise na ginawa dito ni Ogwen. Mainit din kasi, nakabagong ka pala, skin ka pala ni Bea. So, ikaw muna yung papatayin namin. Para ma-highlight talaga. Pero hindi naman ganun ang idea kasi ganyan din naman ang pagbawi na gagawin nila. Mukha si Super Marco ang isusunod. QWERTY, but that is not gonna be the case. It's a roamer for a marksman. Yeah. He did have to commit yung flicker ni Kaloy. At syempre, Falcons, masaya na sila na si Ogwen yung tumangke nung rotation ng Team Captain mula sa Twisted Mind. Siya yung mas malapit. And nakapag-plating kahit pa paano si Super Marco, able to clear some waves. The win condition para kay Falcons is pakainin itong si Super Marco sa early game ng mga kills na to. Talagang hindi lang maganda na hindi napunta sa kanya yung first kill doon kay Nosha. But any port in the storm para ngayon sa Falcons. Right now, that's gonna be another coin grab. Alam mo, pinag-uusapan din yan ng ating mga pro players, the importance of those kinds of, minions or jungle creeps ay talagang nagbibigay sa kanila ng malaki or maliit na advantage depende kung nakukuha nila yun o hindi. And for the XP laners, on the other hand, they're trying to group up kahit yung ibang mga members dito ng Twisted Minds and Team Falcons because the turtle is gonna be appearing pero mukhang papalag sila. Not gonna be the case here. The turtle finally spawns. Umaamba na naman dito si Flap pero natuto na siya kanina na hindi sila basta-basta mag-set up at hindi si Lansu yung tamang target hen pero parang ganun yung gagawin. Tatry nilang i-burst down but ulti coming in from Lansu was committed as well as a Purify. So ngayon, kumpletong 5 ang Twisted Minds pero si Lansu ang nakagat dun sa gilid na burst down na ng Falcon. So kung usapang bilang, labang sila at nakakuha pa ng turtle dito si Kaltizi. Kailangan ng tumakbo ngayon ng Twisted Minds kasi dinakan sa isang pick-off ng Falcons para makalamang sa turtle. One step at a time. That is how Team Falcons counterattacks. At alam natin para sa Falcons yung kanilang ay pagbiglaan. Grabe yung flicker final slash para maabot si Sean. Sabi niya, akin. Sorry, Wolf. Akin. Ito na yun. Legit. Bumawi. At yun naman yung mahalaga. If you make mistakes, kailangan magaling ka rin bumawi. Wala namang perfecto. And Team Falcons, knowing that their draft is yun nga pang surprise factor, Flaptizi nails that one. Unfortunately, hindi sila makapag-push, but that was important. And also, hindi rin talaga pang retrihan yung kanilang composition dito. You would expect para sa Team Falcons, maghahanap muna sila ng pick-off bago sila lumaban ng dire-diretso. Okay. Sa taas may na-pick off si MP the King as well as Lansu. Gumahanap ng trade yung Falcons sa baba pero nakaramdam si Nosha. Kasi nga naman, may vision na nanggaling dun sa Mountain Shocker ni MP. That's right. And also, wala rin flicker. Itong si Flaptizi, kakagamit lang yun sa may mid lane. It's curious nga lang na why he overstayed up top. But that will give a little bit of an opening para sa Falcons na kumuha ng iba pang resources around the map. Itong si Nosha, Blade of Despair, first item mula sa ating Beatrix. Yeah, I mean, that's also going to be the switch now para sa XP lane and gold lane. That's Flaptizi going to the bottom. Still, there's going to be some sort of adjustment na gagawin nitong si Super Marco kasi sasama na siya. This is the time for him to showcase yung damage output na talagang pinag-iipunan ng Team Falcons kanina pa as Twisted Minds. All 5 of them are at the center position. Kanina lamang bago sila mag-disperse while waiting for the turtle. Paunahan sila sa setup eh. Nakikita natin, minamaximize nila yung mga additional brush area dito sa dangerous map natin. Ang literal na kung hindi nila kayang pumake off, kung hindi nila kayang mag-burst, binibitawan nila yung nakikitang target eh. At the moment, MP the King kind of unaware of Twisted Minds as Team Falcons cleanly gets the third turtle of this matchup.
while also being able to take a top turret without, you know, any sort of comeback para dito sa Twisted Minds. I guess they're gonna be taking the bottom lane as well. Pero may gagawin dito para kay Lansu. Yung namataan, using that ultimate to be able to get away, so it's A-okay. But that's an ultimate wasted para sa Team Falcons. Sabay rekta dun sa gitna, yun ata yung gustong i-push ng Falcons, pero alam yun ng Twisted Minds. Isilap sila dito, hindi ko connecta yung hook. So kakalma muna ulit. Nagkaroon lang ng trade sa mga turrets sa itaas at sa ibaba. Ang benefit dito para sa Twisted Minds, even when they're down by 300 gold, so not as impactful, freely nakapag-farm itong si MP na king. Right. Level 12 na siya. That means that he will have a big power spike. And when it comes to the gold, ang taas din yun na kanya nakuha. He's about 1,200 ahead of this Fredrin. Alam naman natin yung Yisun Shin, very fast talaga. So when it comes to farming, at yan naman talaga yung kailangan mong gawin kung ikaw ay isang Yisun Shin. Uy, scary. That would have been costly. Isipin mo kung nakuha niya yung hook na yun, but that is the benefit of Sean's positioning still. Having those senses na parang may umaamba dito. Parang may hindi ako nararamdamang maganda sa bush na to. Nakaiwas pa rin siya doon, no? Kahit na muntikan at malapit na talaga siyang maabot ni Ogwen. And since kung nung nagkamali, si Lanzo lang yung nakapurify dito sa Twisted Minds. So definitely, parang kahit sinong mahuk, kaya nilang i-burst down tulad niyan si Kaloy. Mabilisang tinunaw ng Falcon, sabay rekta, knockout ng Purple Buff. Ang magandang play mula doon sa side ng Falcons. Ogwen, yung mind games niya doon is hindi siya umalis doon sa bush na yun. Usually kapag napag-hook ka na, you will reposition as your Franco. Pero ang ginawa ni Ogwen, bumalik siya doon sa mismong bush. It's back, and this is one of the new dangerous grass na pwedeng angulo para sa isa. Right. Grabe, ni-retrip pa ni Kyle TZ para lang mas slow si Nosha, pero may real manipulation, counterplay na gagawin ng Twisted Minds. Kaso lang, frontline lang ang ginagawa ni Kyle TZ. Final slash, connecting on to 3. Buhay pa rin si Nosha, flicker lang yung gagamitin para makatakas. Pinagtagpo pero hindi pa nakuha hindi pa napatay. Kamunti ka na. That was very close. A lot of Twisted Minds players were already low on HP. But that is big para sa Twisted Minds because they still can make the return. Pero ito, si Flap TZ na naman nakal na makamataan. Si Flap yung na-set upan, pero meron lang din siya gagawin ng final slash para dun sa dalawa. Kyle? Kaso lang, walang follow-up damage. Ginawa na lang na yon para mabuhay. Pero Falcon, sila yung magsisimula ng Lord. At nawa na flicker si Kaloy. So nawala sila ng isang malaking resource. Pero lalaban pa rin sila dito. Si Flap TZ yung gustong set upan, pero mayroong vengeance na gagamitin. Mamamatay si Kaloy. Si Lanzo naman yung pwedeng isunod, pero kukonekta yung final slash dun sa dalawa. Ang kaso lang, nasa loob sila ng real world manipulation. Pero it doesn't matter para sa Team Falcons kasi uubusin nila ang Twisted Minds. Si Lanzo na lang natitira dito. Si Lanzo na lang mag-isa para sa Twisted Minds, pero hindi na siya papansinin ng Falcons. Bahala ka dyan sa buhay mo. Recover ka ng recover. Matulog ka na lang. Kasi nandun lumipat na siya sa kabila. Alam niya na hindi na niya business yung pagpunta doon sa Lord mismo. So Team Falcons are gonna be taking care of that. But what a skirmish. Getting 4 for none. Ang mantra ng mga nanguhuli, ng mga catch heroes, it doesn't matter kung ilan ang namimiss kong initiations. What matters is yung mga nanguhuli ko, and that was the mantra for Flap TZ. Might have missed the first turtle fight, pero dun sa importanteng Lord fight, dalawa yung kanyang nahuli, snagging the important members of Twisted Minds and eventually winning the fight for Falcons. At kahit nakapag-ulti doon si Sean, hindi naging enough. And Ogwen pops the Winter Crown at the right moment to dodge the important damage mula sa Twisted Minds. Natalo ang Falcons sa skirmish na yun. 3.4k ang hawak na kalamangan ng Team Falcons. There's still some energy shields and holy defenses para sa kanila. Pero ito na naman yung real world! Na-burst down na si Kaloy. May real world manipulation dito para pigilan sana yung pagragasa ng Falcons, pero hindi sila mapipigilan sa pagkatok sa base ng Twisted Minds. Dalawa na lang yung matitira. Mamamatay pa si Lanzo at si MP the King na lang ang tatry dumepensa, pero Maniac secured para kay Super Makmak, and Game 2 mapupunta sa Falcons.